Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 284. Ako po si Earl, ang inyong Camp Master. At ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society segment ay ang listener story segment ng ating show, kung saan babasahin ko ang mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. Gusto ko muna magpasalamat sa mga campers sa group chat na laging handang nakasagot sa mga tanong at kwento ng mga tao doon, especially sa mga bagong pumapasok. Thank you, Admin Jack, lalo na nagpakape siya recently, kay Admin Gail, pati na rin sa mga moderators na sina Rally at Randy. Thank you dun sa pa-copy, Randy. At lagi kayong nakasagot sa mga campers na nagchat-chat. Siyempre, andyan din sina Norby, sina EJ, si Paul, si Jen, si Yano, si Luis, Christian, Cersei, si Ross, si Jennifer. At madami rin ako nakalimutan dyan, I'm sure. Sa IG naman sina AG, si Ken, si Gilbert, si Jason, si Jam, si Lloyd, si Larson. At kung may mga nakalimutan ako, pasensya na. Pero maraming salamat sa inyo. Konti lang yung naalala ko kumpara sa mga taong laging nakasuporta sa show. Mapa-episode listening or pakikipagkwentuhan sa chat or sa comment section. Gusto ko lang malaman nyo na nakikita ko kayo at nagpapasalamat ako. At pinipili nyo bumalik-balik dito tuwing naghahanap kayo ng kasama. Sana kapag natuloy akong umuwi sa October 2025 sa Manila, makita at makasama ko kayo kahit sandaling oras na kwentuhan lang. With that, let's start the show by going to the first story. Ito ay galing kay Lyra nang may nagtiktik umanong aswang sa kanilang bahay sa Albay. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello, you can call me Lyra. I'm from Albay, Legazpi City. First time makakita ng aswang. And weirdly enough, nakikita natin sa television ang aswang palagi ay nasa countryside, wala sa city. Around March 2021 ng gabi, kumahol ang aso namin na si Chewy. Sa sobrang galit niya, nakarinig kami ng ibang sound galing sa labas ng kwarto namin. I share a bedroom with 3 sisters. I can't remember exactly kung anong day po yun nangyari. Fast forward, may narinig kaming weird sound coming from our rooftop. Back then, wala pa po kaming rooftop garden. That day, I still remember my mom opening the sliding window ng living room namin dahil sobrang init sa loob ng bahay namin. So she decided to open it. Nakarinig kami ng isang mabigat na tunog. Unang isip namin, baka ahas? And I was like, ahas? Ang weird naman. Wala namang ahas dito. Narinig din ni Papa. So we decided to close all the doors and windows except sa sliding window na ang hirap isara. Pangalawang naisip namin baka daga ang nasa labas ng kwarto ni Mama at Papa. Pero buti, sarado ang pinto. 2 beses itong nagpabalik-balik. Ang hindi mawawala sa bahay namin ay ang bawang at ang kasama pa nitong sibuyas. Marami kami nito sa tindahan sa first floor. As long as we're safe, in peace. Pero bago kami matulog, ako lang ang mag-isa sa kwarto habang ang 2 kong kapatid ay nasa labas. The jail window is open pero may bawang at sibuyas doon. Nanigas ang katawan ko. Binuksan ko ang flashlight ng phone ko at itinutok ko sa labas sa may bandang bintana. Doon ko nakita ang isang tila paa ng aswang. Parang paa ng bibe at parang may pakpak ng paniki. Umalis din to matapos ang ilang sandali. Kinaumagahan, nagkaroon ng brown spots ang bawang at yung onion, sobrang itim. Hindi na namin nakita ulit yung aswang. Yun lang po, Camp Master. Salamat po. Hi Lyra, thank you for sharing your story. First time ko marinig ng may paa ng bibe at pakpak ng paniki ang isang aswang. Medyo nakakagulat nga, especially kung gabi at sa madilim na bintana mo pa ito nakita. Pero di ba ang aswang ay kumukuha ng lakas mula sa mga may sakit at mga buntis? Bakit naman kaya ito nadalaw sa inyo? Anyway, thank you, Lyra.
Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. The next story is from Ming at nagkwento siya on what happened isang gabi na nagdesisyon silang mag-ghost hunting. Pakinggan natin ang kwento ni Ming. Hi CM, kumusta po? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. I've been an avid fan sa inyong podcast since 2023. Part ko na po kasing libangan ng channel nyo nung nagwo-work pa ako sa isang university dito sa Leyte. Anyway, gusto ko po sanang i-share yung experiences ko sa same university na pinapasukan ko dati. Doon din po kasi ako nagka-college, pero for now, ito na lang po muna. Siya nga po pala, tawagin nyo na lang po akong Ming. First year college po ako nung naranasan ko yung weird experience sa aming dorm. Actually, second experience ko na nga po itong i-share ko. As a background po, maraming dorms po dito sa loob ng university at chika ng mga alumni, marami pong mga kababalaghang nangyayari. Mostly sa mga dorms na under school since established na siya since the 1920s. Time po yun ng midterm, hating gabi, at nag-decide yung mga dormmates ko na mag-ghost hunting. Exam week po kasi at tahimik ang dorms. Doon po kasi mostly nagpaparamdam yung entities. Ako naman that time ay tulog na kasi hindi ko po ugaling mag-aral pag midnight na. Bigla na lang pong nagtakbuhan at nagsigawan yung mga dormmates kong nag-ghost hunting. Nagising naman din ako sa ingay. Sabi ng dalawang dormmates ko, may nakita raw silang somehow white, blurry figure na dumaan sa backyard ng dorm. 3 maiitim na creatures na may mapupulang mata sa ibabaw ng CR at isang pares ng paa sa may kahoy. Hindi raw nila nakita yung whole body kasi natatabunan daw ng nakasampay kong bedsheet sa labas. Yung paa daw ay parang isang babae na nakadress. Dahil sa takot, ang dalawang dormmates ko decided to sleep sa room namin. Yung isa katabi ko. Ito na po yung weird part. Habang natutulog na kami ay bigla akong nanaginip. Nasa bintana daw namin yung 3 maiitim na creatures na mapupula ang mata at nagsasalitang, "Sasanib na kami sa'yo kasi nakapasok na kami sa mga kasama mo." During that dream, hindi ko na po magalaw yung buong katawan ko. Sabay sabi sa panaginip na ayaw ko pong sumama sa kanila. Bigla na lang po ako nagising nung nasambit ko mama ko. Malakas din po ang pintig ng puso ko sa pagkakagising. Question po sana CM at mga campers. Coincidence lang po ba ang nangyari dahil sa trip ng mga dormmates ko kaya napanaginipan ko yon? Or may something na kababalaghan behind it? Wala lang, ang weird lang po kasi. Pasensya na po kung medyo napahaba. Anyway, yun lang po. Sana ma-feature po and more power sa'yo CM and Philippine Camper Stories. Ming. Hello Ming, maraming salamat sa pag-send mo ng kwento mo. Bakit naman kasi kayo naghahamon ng ghost hunting tapos kapag minulto na kayo, natatakot naman kayo? Yung mga creatures sa panaginip mo could just be your brain processing what the others told you. Kumbaga, yun yung na-download mo from the experience ng mga kasamahan mo. It's a form of stress to your brain and dreams process the daily life stresses. But then again, why do people from the university attest to these stories? Baka nga totoo. Ang susunod na kwento ay galing naman kay Lovely at tungkol ito sa isang kaugalian nating mga Pinoy na kilala bilang pagpag. Pakinggan natin ang kwento niya. Hi po sir. Grabe, una po sa lahat ay sobrang ganda po ng podcast ninyo. Sobrang hilig ko po kasi sa horror stories. Dahil ako po mismo ay sobrang daming kwento
dahil bukas po ang third eye ko. At nang matuklasan ko yung podcast nyo at nakinig ako, sobrang kinalabutan ako lalo na sa sound effects. Grabe, gusto ko din po sanang ma-share yung sa akin. Pero siguro po, kung ako ang papipiliin, sa dinami-rami ng kwento ko, marami kasing nagsasabi na mas nakakatakot daw po yung nakikita. Pero para sa akin, mas nakakatakot yung naririnig mo lang sila. Ang kwento ko po na ito ay way back from 2018, yung bago po mag-pandemic. Lingkod po kasi ako sa simbahan bilang isa sa church choir at kung minsan nagkakaroon po kami ng service para sumama po at kumanta sa mga house blessings, mga pa-bless po sa mga sasakyan, ganun. Kasama yung pari po namin. And lalo na po pag nagpapadasal para po sa mga namayapa na. At yun po, hindi ako din dati naniniwala sa pagpag. Yung sinasabi po nila na kailangan nyo na magpagpag ng damit or magstay sa ibang lugar para hindi sumunod yung patay. Ganun po. One time, may service po kami dahil ililibing na po yung isang member po ng pamilya na tumawag po sa simbahan namin to offer service para maging tahimik na ang kaluluwa ng namayapa na. Sabado po kasi yung libing at plano po namin na after nun ay dumiretso na rin sa simbahan. After po kasi nun ay pupunta na kami sa church para matulog. Malayo kasi ang bahay ko sa simbahan dahil po nasa Caloocan ako. Tapos yung church po na pupuntahan sa Pasig. So ayun po, nagpunta kami sa sementeryo. As someone with third eye, natural po sa akin na makakita like alam ko na nandyan sila. Dadaan, ganun, tatabi pero wala naman po silang ginagawa sa akin kaya ignore lang, ganun. Nung nagpunta kami sa sementeryo, sobrang daming tao. Siyempre, marami rin sila. Akala mo tao pero pag tiningnan mo minsan, nakalutang yung paa o kaya tumatagos sa pader. Habang naglalakad kami ay may nakita akong bata na nagtatakbuhan dahil taga dun sila. Nang nandun na kami sa puntod kung saan po ililibing yung patay, ay may isang bata na nakatayo at nakatingin lang. Akala ko po bata lang na taga doon kaya hindi ko pinansin. We proceeded sa pagtatapos ng service. Pagbalik po namin sa bahay ng mag-anak na binigyan namin ng service, ay pinakain nila kami as compensation. Tapos binigyan nila kami ng isang palanggana na may nilagang dahon ng bayabas. Kasama yung tubig syempre para daw po maghugas o magpagpag kasi galing kami sa sementeryo. Of course, sa isip-isip ko, hindi naman po siguro ako susundan kasi syempre may inistapan pa kami bago pumunta sa simbahan kaya hindi ako nagpagpag. Tinakot na rin po ako ng mga kasama ko at sabi niya na magpagpag ka doon mamaya sundan ka pa. Pero syempre sa isip ko, kahit sundan nila ako, hindi naman nila ako maano kasi nakasunod lang sila. Tsaka nakikita ko sila ini-ignore ko lang. Pero doon po ako nagkamali. Nang pumunta na kami sa Pasig ay gabi na. Mga 10:00 na ng gabi. That time, sobrang lamig po ng pakiramdam ko kaya sa buong biyahe, hindi ko tinanggal ang jacket ko kahit pinagpapawisan ako ng malamig. Akala ko nga po noon may sakit ako kasi ang bigat ng pakiramdam ko. Pagdating namin sa simbahan ay nagstay po kami sa chapel. May kwarto po na binigay sa amin para magpahinga. Kaya nagpahinga na po kami. Pero ayun po, hindi talaga ako makatulog. Kada pikit ko at bibitiw na po ang diwa ko para makatulog, bigla-bigla na lang pong may sasagi na negative thoughts sa akin like mamamatay ba yung papa ko or pamilya ko tapos may iwan ako. As in for some reason ay puno ng negative thoughts ang utak ko na naiiyak na ako pero nagtataka ako bakit ganun. Yung kwarto po na pinapahiram sa amin ay maliit lang, kasya lang ang 7. Isa lang po ang kama kaya yung nauna po sa amin ay doon na natulog at kami naman ay sa lapag. Sa tabi po kasi ng kama ay may pader sa kanan at sa kaliwa po may sofa na maliit lang kaya sa lapag ako natulog sa tabi ng kama na nasa ulunan ko yung sofa. Bandang 11 PM po ako nakatulog pero nagising ako ng bandang 12 midnight kasi sobrang negative na nga ng utak ko. Hindi na ako makatulog. Nanghiram na nga po ako ng phone para magpaantok kasi wala pa po akong sariling cellphone. Bandang 1 AM, pinilit ko na talagang matulog kasi maaga pa po bukas ang misa, mga 7 AM.
Kaya kailangan na talaga kaming matulog. Nagdasal po ako bago matulog para matulog ng matiwasay na wala nang iniisip. Kakahiga ko lang po nang biglang lumamig. Wala naman pong aircon kasi sa electric fan lang malamig na po yung kwarto. Pero kumuha pa rin ako ng kumot at nagtabing kasi hindi rin po nila pinapatay yung ilaw. Hindi ko po alam kung bakit. Tapos sabi ng kasama namin, huwag daw muna kasi kahit nakabukas yung ilaw, parang sobrang dilim daw. Pumikit po ako at sinubukang matulog. And inaantok na po talaga ako at tulog na rin po ang mga kasama ko. Ako na lang po yung gising. Nung patulog na ako, kakapikit ko pa lang, bigla ko pong naramdaman yung paggalaw po ng sofa na may parang umupo. Kasi nasa ulunan ko na part yung sofa kaya mararamdaman mo talaga kapag gumalaw. Wala naman po akong narinig na bumangon o naramdaman na gumalaw para po dumaan at mahiga lang sa sofa. Wala rin naman pong natutulog sa sofa dahil sa lapag kaming lahat kasi maliit lang po yun. Yung paggalaw po ng sofa ay sa mismong part ko na parang may umupo talaga sa tapat ng ulo ko. Hindi na po ako gumalaw nun sa takot kasi po sa church namin, marami talagang rumored na kwento. Pero that time din po, parang may naririnig akong nagwawalis sa labas ng kwarto at tumatakbo. May narinig ka ding naglalakad kaya mas lalo po akong kinalibutan. Pero inignore ko na lang at pinilit kong matulog nang hindi ako dumidilat. Maya-maya po, may naramdaman akong buhok na parang dumadampi sa pisngi ko. Parang may nakayuko sa akin. Nakatagilid po kasi ako pag natutulog at nakakumot pa. Natatakot po talaga ako ng sobra kasi sobrang lamig po ng kanan na pisngi ko at ramdam ko po yung buhok na nakasayad na po sa pisngi ko. Hindi po ako makagalaw at nagdadasal na. Tumagal pa po yun ng ilang minuto at bigla pong nawala. Nakahinga-hinga po ako ng konti pero hindi pa rin ako makagalaw. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. Nang gumalaw na po para bumaling na po sa kaliwa, bigla po ako ng lamig buong ulo ko. Naramdaman ko po ulit na gumalaw yung sofa at sa tenga ko mismo may bumulong na, Ate, laro tayo. Sobrang lapit po sa tenga ko na hindi na po ako nakagalaw at nagdasal ng nakapikit. Tumagal na po ng ilang minuto at umulit po yung 2 beses na, Ate, laro tayo ate. Naiihi na po ako sa takot kasi sobrang lapit po sa tenga ko at ramdam ko po yung lamig ng hininga ng bibig sa mismong tenga ko. Nagdadasal po talaga ako noon dahil nakakakaba na. Like, parang alam niya na gising pa ako. Nawala lang po yun nung may narinig na akong bumangon talaga at naglakad papuntang CR. Bumangon na rin po ako bigla at uminom ng tubig. Tapos tumingin din po sa akin yung kasama ko na nakakakita din. Yung bumangon po para mag-CR. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Tumango lang ako at tiningnan yung sofa kaso wala naman talagang tao. Nagdasal ulit ako para makatulog at yung 2 oras lang ang tulog ko. Paggising ko para maligo, ako lang rin ang mag-isa kasi malaking CR. May nakita po akong figure ng bata sa likod ng shower curtain na hanggang balikat ko at kulay itim. Kasama po sa pagligo kahit sobrang lamig sa CR at minsan narinig ko na nagsasalita na siya na parang tinitingnan ko magre-react ako kasi pinapansin ko pa kasi. Kaya baka hindi ako tinatantanan at sumunod sa akin kaya naligo pa rin ako pero mabilis lang, gaya ng mga 5 minutes. Hindi po kasi ako makaalis dahil may pila po sa CR. Kaya ayun, tinuloy ko na kahit natatakot ako. Alam ko na hindi siya taga-simbahan at malamang sa malamang talaga ay sumunod sa akin yun. Kaya ayun po, nagtutuyo ako. Buti po ay hindi na rin siya sumunod sa akin pa uwi. Ayun po, hanggang dito na lang po. Sana ay masama ang kwento ko sa inyong podcast at marami pa po akong kwento. Pag nasama ito, ay kikwento ko po yung iba. Thank you, Ming. Thank you, Ming, for sharing that story. It's always nice to have a little trip with your friends. Pero mas kakaiba kapag mas nagiging memorable, diba? Pagka merong mga ganyang
kwento dun sa trip. Sana nag-enjoy ka. And thank you so much for supporting the podcast. Ang susunod na kwento ay galing naman kay Mark na sumulat sa atin from Japan. Nagtatrabaho siya sa mga hotels doon. At sabi niya, marami daw siyang kwento. Kaya eto, pakinggan natin ang kwento ni Mark. First of all, I am an avid listener starting noong 2021. Alam mo naman, nung pandemic, medyo madalas nasa bahay at yung hotel na pinapasukan namin ay konting staff na lang ang kailangan. Nagro-rotation na lang kami. Tawagin mo lang po akong Mark. Yan kasi ang tawag nila sa akin dito sa workplace namin. Villa. Itong villa ay may 4 na branches na iniikutan namin tuwing naglilinis. Ang tawag sa main ay Villa. Yung isa sa harapan ay tinatawag na Hug 2. At yung isa naman sa medyo walking distance na malayo-layo na ay Hug 1. Finally, yung isa na mas malayo ng kaunti ay SG or Sweet Garden. Yan yung mga hotels na pagkukunan natin ng mga kwentong kababalaghan. Each hotel has its own story. Anyway, let's start sa main hotel, which is The Villa. Maraming kwento dito ang mga staff na naglilinis. Like, for example, may coworkers na sina Michelle at Carol. One time, nasa room 401 sila. Special na room ito at kailangan ng special attention at mabusising paglilinis. That time, si Ate Carol ay chinecheck ang lagayan ng mga alak kasi yung room na yon has its own bar sa loob. At the same time, si Michelle na kasama niya ay nagpa-vacuum papuntang sa lugar ng mga toilet, lababo at paliguan. Habang naglilinis si Ate Carol, bigla siyang napatingin sa other side ng room. The other side of the room is where the beds are. Laking gulat na lang niya nang bigla siyang may nakitang naglakad. Imposibleng si Michelle yun kasi nasa kabilang side siya ng kwarto. Nung daw na-realize ni Ate Carol na hindi si Michelle yun, napasigaw daw ito. From that moment, yung hawak ni Michelle ng vacuum ay naihagis niya at sabay silang tumakbo palabas ng kwarto. Saktong kararating lang namin nila Casey at Aya, mga kasamahan ko, galing Hug 1, which is yung isa sa mga hotel villas. Narinig namin sila na takot. And then, sinabi nila yung mga nangyari. Halos ayaw bumalik sa room while si Aya ay nagmatapang na bumalik at samahan ng dalawa. That is one of the stories. Sa room 503 naman, Ate Carol always sees a black, tall shadow na laging nakasunod at tumatago sa loob ng pader sa may halamanan. Ako din ay may kwento sa room 503 while I was in the evening shift. Ang kasama ko naman ay itong si Red na tila bahabuli ng mga spirits cause there's a time na tapos na kami maglinis at nagpapahinga na lang sa bago naming kwarto. Habang nagkukwentuhan pa kami ni Red at other member na si Miho, sa katahimikan namin, biglang may nagsalita na, "Red." Lalaki yung boses, Sir Earl. Pinagtataka ko, nag-iisa akong lalaki sa team. At kung hindi ako ang nagsalita, sino yun? Nagkagulatan kami sabay hawak ng basket at timba, sabay takbo. Sa katabing kwarto naman, room 505, habang panggabi ako, matatapos na yung shift namin hanggang 12 lang. Kasi yung panggabi na kung tawagin ay nakaban. 5 p.m. to 12 a.m. Almost done na yung last room na to. At after this room, uwi na kaming lahat. Ako ang naglilinis sa shower, tapos toilet at lababo. Yung dalawa naman sa bedroom na medyo may pagitan siya, na kung magsasalita kasama mo in the distance, hindi mo siya maririnig. Then, suddenly, mayroong sumitsit sa likuran. Ang lakas. Sabay sabi ko sa mga kasamahan ko na, "Uy, huwag niyo naman akong pagtripan." Paglabas ko, nasa malayo sila, nag-aayos ng beddings at seryoso kaya sabi ko, "Narinig niyo ba yung sumitsit?" Sabi nila hindi, pero kinikilabutan na daw pala sila.
Kwentuhan muna kami ng konti, biglang nag-iba ang pakiramdam namin because almost 12 na kasing mag-uuwian na kayo. Because almost 12 na, mag-uuwian na kasi. Nagmadali na kaming lumabas at sa palagay pa nga namin, whatever it is na nasa room ay sumabay pa sa amin sa elevator. You know why, Sir Earl? Kasi pagpasok namin sa elevator, then sumara na siya tapos nagkwekwentuhan lang kami. Nakalimutan namin pindutin yung 1 para bumaba ang elevator. So, dapat supposedly, walang stop lang yung elevator tapos dapat nakasara lang din. At dahil hindi namin alam na napindot, so hindi kami gumagalaw. Pero, hindi pa rin namin napapansin, akala namin okay lang. Hanggang biglang bumukas ang elevator at doon namin napansin na nasa same floor pa rin kami. Saka yung elevator, hindi naman dapat bumukas. Kaya naisip namin na sumakay yung entities. At ito pa, at the same very moment, Sir Earl, nung pipindutin na ni Angelina, which is yung kasama ko that time, at kasama din ni Ate Carazon, pagpindot ng 1 o first floor, as in, yun lang ang pinindot, kitang-kita naming 3. Isa lang ang pinindot pero umilaw ang 1 and 3 sa 3rd floor na nagkatingin lang kami sa loob ng elevator at napasay ng cross dahil sa takot. Tapos ito naman, isa ko pang coworker na si Mayuka na nakakakita naman ng isang lalaki daw na maitim at malaki sa loob ng room 203. The same room na meron din akong personal experience when I was in the toilet. Inside the toilet, may nag-whisper sa akin na sobrang nakakapanindig balahibo. Kasi akala mo yung nag-whisper sa tenga mo, ramdam mo yun. Meaning, ang lapit-lapit niya sa akin tapos biglang patay na pala yung ilaw sa toilet. Yung ihi ko umakyat pabalik sa pantog ko at napatakbo ko na parang flash sa bilis. Sir Earl, pasensya na akong napahaba na, pero meron pa kasi diyan naman sa tapat ng hotel, sa Hug 2, meron kami dito na parang nanay-nanayan na kung tawagin namin ay Mama Leika at Mama Yokoy. Ang bida naman dito ay si Mama Leika. Kasi dun daw sa Hug 2, someone na kasamahan namin, nakita si Mama Leika na nasa elevator at kinakausap niya daw pero walang kibo at nagsasalita ng hangin. Tapos after that, yung kasamahan naman namin, yung kailangan bumalik sa villa from Hug 2. So from Hug 2 to villa, nakita niya si Mama Leika. Laking gulat niya pa, sabi niya, "Mama, nandiyan ka pala. Sino yun nandun sa elevator?" Kinakausap ko at hindi ako hinaharap at kinikibo. Biglang nang labot yung tao na yun sa takot nang napagtanto niya na hindi pala si Mama Leika yun. Hanggang doon na lang muna siguro, Papa Earl. Sorry Sir Earl yan kasi yung tawag ni Aya, yung coworker ko, para tuwing nakikinig siya ng podcast mo. While nagtatrabaho dito sa hotel, may nabanggit ako. Lagi yan si Aya magtatanong, "Mark, wala pa bang bago si Papa Earl?" Siya rin ang nagsabi sa akin na ikwento ang mga experiences ng mga tao sa villa. Ang ganda sigurong marinig yung sariling kwento natin dito sa Japan. Hanggang dito na lang, Sir Earl. Maraming salamat po sa pagbabasa. Lubos ng gumagalang, Mark. Hello Mark, maraming salamat sa pagdulog at pagkwento mo sa amin dito sa Philippine Campfire Stories. At hello sa inyong lahat dyan na nasa Japan at masipag na nagtatrabaho. Sana lagi kayong okay dyan. Tungkol sa kwento mo, nakakatakot nga. Especially kung may history na yung lugar. Kung wala naman, parang medyo actually okay lang din kasi yung wala namang ginawang masama. Mga puro paramdam lang. So, bilang parte ka ng Central Society, alam kong kayang-kaya mong i-handle yan kung sakali mo mangyari ulit sa'yo. Wala po muna tayong camper shoutouts. Next week na lang natin gagawin. Mag-iwan lang kayo ng comments sa Spotify section kung gusto nyong mapasama sa susunod na camper shoutout. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa'yo sa araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo. Feeling mo generous ka today?
just send your love and appreciation. Pwede sa PayPal, pwede sa GCash. Pwede ka rin magpunta sa patreon.com/campfirestoriesph. At doon may mga video, mga libreng articles na pwede mong mabasa kung isa kang miyembro. Kung gusto mo namang makapanood ng libreng mga material, punta ka lang sa YouTube at hanapin ang Philippine Campfire Stories. At nandoon ang mga previews ng mga videos natin. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa atin, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.